Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit. Sa ating tuluyang pag-aaral ng aklat na ito, natapos na natin ang kabanatang 119. Natapos nating isa-isahin ang bawat stanza at nakita nga natin doon ang tinuturo ng mga awit na tayo ay magkaroon ng ganitong pag-ibig sa salita ng Diyos. Ngayong umaga tayo ay dadako na sa isang panibagong kabanata at panibagong grupo ng mga awit na tinatawag na Songs of Ascents o awit ng pag-akyat. At kung kayo ay mapagmasid sa inyong pagbabasa ng Biblia, mapapansin nyo kapag binabanggit ang pagpunta sa Jerusalem, ito ay tinatawag na pag-akyat. So, sinasabi pag nagbabasa tayo ng Gospels o ng Acts at merong magbabiyahe papunta sa Jerusalem, ang tawag nila sa biyahe na iyon ay pag-akyat. At kapag sila'y luluwas mula sa Jerusalem, ang tawag doon ay pagbaba. Sasabihin nila na sila ay bumababa mula sa Jerusalem. At siguro ito'y katulad ng tayo kung magsasalita na may pupuntang Baguio, ang tawag natin doon ay pag-akyat. At kapag sila'y galing Baguio, sila'y bumaba galing sa Baguio. Dahil literal na may kataasan yung lugar. At masasabing yung Jerusalem ay nasa bundok, kaya ito'y tinatawag sa kanilang karaniwang pagsasalita na pag-akyat. At ito ang pinaniniwalaan sa kasaysayan na dahilan kaya tinatawag ang mga grupo ng kantang ito na Songs of Ascents o awit ng pag-akyat, dahil tuwing may kapistahan na kailangang ang mga nasa labas ng Israel ay magkaroon ng pilgrimage papunta sa Jerusalem para i-celebrate ang Feast of Booths, ang Feast of Tabernacles, at doon ay sumama muli sa bayan ng Diyos upang magdiwang at magpuri sa kanilang Panginoon. Ito ay binigyan ng mga awit at para bang sa atin na kapag kapanahunan ng Kapaskuhan, nagkakaroon ng mga partikular na kanta upang tayo ay mag-stir up ng ganoong excitement doon sa season, at sila din ay mayroong mga awit na gumigising sa kanila na makasama muli ang bayan ng Israel, ang kanilang tahanan upang sila ay magpuri sa kanilang Panginoon. Kaya nga tayo ngayon hindi man tayo na bumabiyahe papuntang Jerusalem, hindi na ito bahagi ng ating pananampalataya, ngunit tayo din ay mayroong pananabik na makasama ang bayan ng Diyos at magpuri sa Kanya, kaya't ang awit na ito ay may espiritual na kahulugan para sa atin at atin ding inaawit ang Songs of Ascents bilang ating pagpapahayag ng ating pananabik na tayo ay sumamba sa Diyos at maging nasa Kanyang presensya. Ngayon nga ating pag-aralan ang Psalm 120 at nawa tayo ay makakuha ng paggising sa ating puso na magkaroon ng pananabik na makapiling ang Diyos sa Kanyang presensya sa iglesia. Yan yung basahin ko sa inyo ang Psalm 120 sa salin sa Ingles ayon sa English Standard Version. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. In my distress, I called to the Lord, and He answered me. Deliver me, O Lord, from lying lips, from a deceitful tongue. What shall be given to you, and what more shall be done to you, you deceitful tongue? A warrior's sharp arrows with glowing coals of the broom tree. Woe to me that I sojourn in Meshech, that I dwell among the tents of Kedar. Too long have I had my dwelling among those who hate peace. I am for peace, but when I speak, they are for war. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, bilang iyong mga niligtas mula sa aming kasalanan sa pamamagitan ng iyong biyaya na pinagkaloob mo sa pamamagitan ng kamatayan ni Hesukristo at pagbibigay sa amin ng pananampalataya sa pangako mong biyaya,
Kami nga ay nagpapasalamat at naghahangad na sa aming buong buhay ay magpuri at magpasalamat sa iyong pangalan, mapagbiyayang ah, ah, mga pangako sa amin at na sa iyong pagliligtas ay eh, nagkakaroon kami ng kagalakan at paghanga sa iyong pag-ibig. Kaya nga kami ay sa aming buong buhay may pagnanais na lalong mag-alab sa aming puso ang kagalakan ang pasasalamat. Ngunit inaamin namin na ma- habang kami ay nandito sa mundo, kami ay nahuhumaling sa mga alok nito sa amin, sa kasalanan at maging sa kamunduhan. Kaya sa oras na ito na kami ay ah, magtitipon sa iyong salita, ay ninanais namin na kami ay makausap at mapaalalahanan ng mga katotohanan at ano ang tunay na kagalakan na meron kami kay Hesukristo lamang. Kaya dalangin nga namin na buksan mo ang aming mga puso upang maunawaan ang iyong biyaya na itinuturo sa amin dito sa awit na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami siguro sa atin ang may kilala o may mahal sa buhay na nakatira na sa ibang bansa. At hindi natin minamasama sa ating mga mahal sa buhay kung sila ay nagagalak na sila ay lumipat. At kahit sila ay magkukwento sa atin at ikinatutuwa nila na maraming mga bagay doon na ikinaginhawa ng kanilang buhay, ay ikinagagalak natin yun para sa kanila. Natutuwa tayo para sa kanila na sila ay nakaranas ng mas masaya at mas magaang buhay. So, hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob dahil lamang nakatagpo sila ng kagalakan sa ibang lugar. At ito nga ay ikinatutuwa pa natin na sila ay masaya sa kanilang desisyon. Pero siguro magkakaroon tayo ng sama ng loob kapag sila ay nawalan ng pangungulila para sa atin. Kapag hindi sa kanilang pagkakaroon ng kagalakan, kundi sa kanilang kawalan ng kalungkutan na sila'y nawalay sa atin. Kung dumating sila sa isang ah, ah, sa ganoong kondisyon na para bang hindi na malungkot para sa kanila na sila'y nalalayo sa atin, doon siguro tayo magkakaroon na ng sama ng loob at doon natin maiisip wala na talaga siyang pagnanais na tayo makita, na tayo makasama. Talagang mas niyakap niya na yung kaginhawaan na nakuha niya doon, mas napapahalagahan na yun kaysa sa atin. Kaya't nawala kahit konting kalungkutan na matira sa kanyang puso. So ito ang nakikita natin na minsan mas nauunawaan natin ang pag-ibig ng isang tao hindi sa kanyang kagalakan na tayo ay makasama, kundi sa kanyang kalungkutan na mawalay sa atin. At kaya nga sa mga awit ay meron ding mga awit ng panaghoy. Sa atin ngang pag-aaral, ang mga awit ay ikinatha sa tulong ng banal na Espiritu upang mapagkaloob sa atin ang pusong banal at maturo sa atin kung ano ang mga banal na saloobin, mga banal na damdamin at mga banal na daing ng anak ng Diyos. At kung tayo ay merong pananampalataya, merong pag-ibig sa Diyos, isang napakagandang halimbawa sa atin ang naibigay dito sa mga awit kung ano ang dapat na ating mga maging damdamin, maging mga saloobin. At makikita natin na hindi ito puno lamang ng mga awit ng pagpupuri o kagalakan, kundi may mga awit ng panaghoy o pagpapahayag ng kanilang mga daing at kalungkutan. At ito ay nagpapakita sa atin na may mga sitwasyon at sa kalagayan natin sa mundo bilang mga mananampalataya na namumuhay sa isang makasalanang mundo, tama lang na mayroong kalungkutan dapat na makita sa ating puso. Mayroong kalungkutan, mayroong pagkadismaya sa ating kinalalagyan at kung tayo ay mawalan na
nung kalungkutan na yun, kung tayo ay makasanayan na natin ang pamumuhay sa mundo, masiyahan na tayo sa kung anong kalagayan natin sa mundo at nawala sa atin ang kalungkutan na hindi pa ganap ang ating pakikisama sa Diyos, hindi pa ganap ang pagkaalis ng kasalanan. Ito nga'y parang naisantabi ang tunay na banal na saloobin dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay may nananatiling kalungkutan sa kanyang puso na hindi pa nga nagaganap ang kanyang kaligtasan. At dito sa awit na ito, ang tinuturo sa atin na ating dapat ikalungkot pa rin. Ito ay isang awit din ng panaghoy at ang awit na ito ay nagtuturo sa atin na tayong mga anak ng Diyos ay dapat nakararamdam ng kalungkutan na tayo ay nananatili pa rin dito sa mundo. Ito ay kanyang patulang ipinapahayag dito sa talatang 5. Sabi niya, "Woe to me that I sojourn in Meshech, that I dwell among the tents of Kedar." Ang salin sa Tagalog, kahabag-habag ako. So tinuturo ng salmista sa gabay ng banal na espiritu na ito dapat ang nagiging awitin ng mga anak ng Diyos, na sila ay magkaroon ng pagkadismaya at makitang kahabag-habag ang kanyang kalagayan dahil siya ay nakikipamayan sa Meshech o nakatira sa mga tolda ng Kedar. Ngayon ito ay isang poetic expression, hindi ito literal na siya ay nagsosojourn in Meshech or nakatira sa Kedar. Alam natin yun dahil magkalayong lugar yan. So hindi niya sinasabi na siya ay nasa Meshech at nasa Kedar at the same time. So hindi yun pwede at ito ay isang pagpapahayag poetically na siya ay wala sa Israel, wala sa Jerusalem, malayo sa kanyang bayan. At kumbaga kung may mapa ng Israel at nasa gitna yung Israel, sa kabilang dulo ng mapa ay yung Meshech at sa kabila yung Kedar. So ito ang ginamit niyang dalawang lugar para sabihin na kaawa-awa ako habang wala ako sa bayan ng Diyos, kung saan may pangako ng presensya ng Diyos na itinataguyod ang kanyang pangalan, tinataguyod ang pagsamba sa kanya, at habang wala ako doon, ako'y nasa isang kahabag-habag na kalagayan. At kung tinuturo ito na awitin ng bayan ng Diyos, sila nga ay tinuturuan na malungkot kung sila ay nalalayo sa presensya ng Diyos. Dapat maramdaman nila ang pait na may kulang sa aking buhay habang ako ay nakikipamayan dito sa mundo, habang ako ay nasa tolda ng mga makasalanan, ako ay may pagkukulang sa akin. Kaya ito ang tinuturo sa atin na dapat tayo ay may panaghoy sa ating pakikipamayan dito sa mundo. Habang tayo ay nandito pa sa lupa, kahit tayo ay mga niligtas na, patuloy tayong magkakaroon dapat ng panaghoy na hindi pa nagaganap ang ating kaligtasan, hindi pa ganap ang ating pakikipisan sa ating Panginoon, at hindi pa buo ang pag-alis ng ating kasalanan at na makapiling siya ng walang hanggan sa langit. Kaya't habang nandito tayo sa lupa, tayo ay mananaghoy at sasabihin, kahabag-habag ako. Hindi pa dahil tayo ay nananabik at tayo ay may matinding pagnanais na makapiling na nga natin ng Diyos, ay masakit sa atin kahit na tayo ay maka-experience siguro ng kagalakan o ng kaginhawaan habang nandito tayo sa mundo, dahil wala pa rin at hindi pa ganap ang ating kaligtasan, merong natitirang kalungkutan sa atin. At dapat nga ganito ang damdamin ng isang anak ng Diyos na umaasa sa kanyang pagliligtas, na naghahangad, nagnanais na makapiling nga ang kanyang Panginoon, na umiibig sa kanya at masilayan ng mukhaan si Jesucristo. Ito ang itsura ng isang anak ng Diyos na namumuhay pa sa mundong makasalanan. Siya ay may nananatiling kalungkutan na sa kanyang kapaligiran ay hindi pa buo ang kaligtasan. At ito ang aral na dapat nating
maisapuso ngayon na itinuturo sa atin magkaroon tayo ng ganitong panaghoy sa ating buhay, magising tayo sa katotohanan na anumang ginhawa ang maramdaman natin dito sa lupa, anuman ang kasiyahan na naipagkakaloob sa atin ng mundo at hindi natin itinatanggi na mayroong mga kagalakan na makukuha dito sa mundo, pero dapat hindi ito mag-alis ng ating kalungkutan na hindi pa buo ang ating kaligtasan at hindi pa natin kapiling si Hesukristo ng mukhaan. Dito sa awit na ito ay nagtuturo siya ng dalawang dahilan na kaya niya ipinanaghoy itong kalagayan niya sa mundo. Ang kanyang pagiging nasa Meshek at Kedar ay kanyang ikinalulungkot dahil sa dalawang dahilan. Una, dahil habang siya ay nasa Meshek at Kedar, siya ay napapalibutan ng kasinungalingan. Habang siya ay nasa Meshek at Kedar, siya ay napapalibutan ng kasinungalingan. Ito ay makikita nga natin na ito ang kanyang daing sa mula talatang 1 hanggang 3. In my distress, I called to the Lord, and He answered me. Deliver me, O Lord, from lying lips, from a deceitful tongue. What shall be given to you, and what more shall be done to you, you deceitful tongue? Hanggang talatang 4, a warrior sharp arrows with glowing coals of the broom tree. Dito nga ay siya'y dumadaing sa Diyos na siya ay iligtas, maiahon siya sa dagat ng kasinungalingan na nakapalibot sa kanya. At ang kasinungalingan ay isang pagbaluktot ng katotohanan at ito'y ginagawa lamang ng dila at ng salita. At minsan nagiging maliit ang tingin natin sa kasinungalingan dahil ito'y pagsasalita lang naman. Ngunit mayroong mga kasinungalingan na alam din natin na napakalaki ng naidudulot na kapahamakan. At ito ay makikita natin sa maraming halimbawang mga pangyayari sa Biblia. Kaya may utos sa ikasyam na utos na do not bear false witness against your neighbor. Ito ang isang uri ng kasinungalingan na magdadala ng matinding kapahamakan. Kapag ang konteksto nito ay sa korte, kapag nagtawag ng witness at may nililitis na kaso, ay minsan isang estratehiya para madiin sa krimen. Yung tao ay magdala ng witness at minsan isang false witness para lang maibintang sa kanya yung krimen at hindi na siya makatakas. Ito ay makikita nating ginawa ni Haman halimbawa sa Book of Esther. Gusto niyang gawin ito sa mga Hudyo. Doon makikita natin ang isa sa mga pinakapunong halimbawa ng kasinungalingan na nakapananakit ng matindi. Ang isa pang biblical example ng kasinungalingan na magdadala ng matinding kapahamakan ay ang foolish counsel, ang mga payo na nakahangalan. So ang isang halimbawa na ito ay sa 2 Kings, sa kwento ni Rehoboam, na yung anak ni Solomon ay pinayuhan ng kanyang mga young advisors na pahigpitin ang pagpapatakbo sa mga tao na sila ay alipinin upang maglingkod sa kanya. So dahil sa mungkahi na ito, isang foolish counsel na kanyang tinanggap, ito ang nagdulot ng pagkakawasak ng Israel. Ito ang so makikita natin ang ganitong klaseng kasinungalingan, ang pagmimislead sa isang tao, pagdadala sa kanya sa kapahamakan. Ito ay pagsasalita lamang pero nagdadala sa matinding pananakit. At marahil ito ang kanyang sinasabi na, "Deliver me, O Lord, from lying lips, from a deceitful tongue." Dahil sa panahon na iyon, sa mga karatig bansa ay walang Diyos, walang Yahweh, at hindi doon itinuro ang batas
hindi malinaw sa kanila ang kabanalan ng Diyos, wala silang paggalang sa katotohanan tulad ah, ng itinuturo ng Diyos ng Israel. Kaya't siguro sa mga kanilang karanasan ay merong mga tao na puno ng kasinungalingan, napaka-corrupt siguro ng court system or may mga pandaraya sa negosyo, itong mga kasinungalingan na maaaring magdala nga sa kanila ng matinding sakit. Pero ito nga ay naging awit din ng bayan ng Diyos maging sa mga panahon ng kapayapaan. At hindi naman totoo na sa lahat ng pagkakataon na ang lahat ng anak ng Diyos ay napapaliguran lamang ng mga sinungaling. Hindi lang meron tayong mga kaibigan mismo na hindi mananampalataya pero hindi naman natin sila pagbibintangan na sila ay mga sinungaling. At hindi natin kailangan magpanggap na ang lahat ng tao sa paligid natin ay laging may masamang sinasabi tungkol sa atin na nakapananakit. Totoo pa rin sa espiritual na dimensyon na ang mundo ay puno ng kasinungalingan. Ang mundong ating ginagalawan ay puno ng kasinungalingan. Dito rin sa Bagong Tipan, ang iba pang uri ng kasinungalingan na nagpapadala ng kapahamakan, una ay ang maling turo ng batas, ang pagtuturo ng lihis sa kabanalan ng Diyos. Kung may nagtuturo na ng kabutihan ng mga values na hindi ang itinuturo ng batas ng Diyos, ito ay kumukontra sa katotohanan kung ano ang totoong kabanalan. So ito ay kasinungalingan na matatawag. Sa maliban doon, meron din na hindi lang sa taliwas sa kabanalan ng Diyos, ang pagdagdag sa kautusan ng Diyos, ito rin ay kasinungalingan. Ito nga ang paratang ni Kristo sa mga Pariseo na sila daw ay they teach as doctrines of God what are commandments of men. At ito ay hindi naman iniutos ng Diyos pero dahil gusto nila na magkaroon ng kapangyarihan o impluensya sa ibabaw ng mga tao, sila ay nagdadagdag ng mga kautusan, nagdadagdag ng mga ritual at mga gawain, at ito ay paglihis mula sa kautusan ng Diyos. At ito ay kasinungalingan din na sila ngayon ay nadadala at ito ang kanilang pinapahalagahan, ito ang kanilang kinakatakutan na huwag magampanan at hindi yung totoong batas ng Diyos. So sa ganitong paraan, maging ang relihiyoso, ang mga Pariseo o ang iba pa na mga nagdadagdag sa katuruan ng Biblia, ito ay kasinungalingan na naglilihis sa atin mula sa katotohanan. At maliban siyempre sa taliwas sa batas, ang isa sa mga pinaka matinding kapahamakan na ating ng kasinungalingan ay ang maling pagtuturo ng ebanghelyo. Kapag ang ipinangangaral sa atin na daan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa, kapag ang tinuturong daan ng kaligtasan at pamamaraan para tayo ay mapatawad mula sa ating kasalanan ay mula sa ating sariling kabanalan, ito ay kasinungalingan. Ito ay magdadala sa atin sa kapahamakan at kung tayo, sabi sa Galatians chapter 3, sino man ang maghangad na ariing ganap sa pamamagitan ng pagtupad sa batas, he is severed from grace. He is severed from Christ. You have fallen away from grace. Ito ay mukhang totoo dahil minsan ang ginagamit nga ng mga katuruan ay mga kautusan din na mula sa Biblia, pero ang Diyos ang nagsabi ang mga batas na kanyang ibinigay ay hindi para sa kanilang kaligtasan. Ang mga batas ang nagdidiin sa kanila na sila'y makasalanan. Kaya ang kailangan nilang kaligtasan ay mula sa kamatayan ni Kristo lamang na nagmumula lamang sa biyaya ng Diyos. At ito'y tatanggapin nila sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. At mula sa kanilang pagkakaligtas sa biyaya ng Diyos, ang kanilang pagtupad sa batas ay pasasalamat sa kanilang kaligtasan at hindi upang sila ay maligtas. At kung sila ay tinuruan na ang kanilang kaligtasan ay sa pagganap ng batas at hindi na sila ay naligtas
bagamat sila ay mga makasalanan na lumabag sa batas, ang mangyayari ang kanilang mismong pagtupad sa batas ang kanilang ikapapahamak. Ganun katinding ang kapahamakan na maaaring maidulot ng kasinungalingan. Kaya nga napakatindi ng galit ni Pablo sa mga nangangaral ng maling ebanghelyo, partikular sa Galacia na kanyang sinabi, sino man ang magdala ng ebanghelyo na iba sa ipinangaral namin, kahit apostol pa man, kahit ako pa man, kahit anghel, ang mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo, siya'y sumpain nawa. Let him be anathema. Ganoon katindi ang kanyang nakikitang kapahamakan sa mga nagdadala ng maling turo tungkol sa ebanghelyo. At ito ang matinding kasinungalingan na nagdudulot ng pinakamalaking kapahamakan. At ito ang applicable sa atin bilang mga mananampalataya ngayon sa bagong tipan. Hindi na tayo tulad nung panahon ng Israel na napapaligiran ng mga kaaway, ng mga pagano na matindi ang galit sa Diyos, kundi tayo ay napapaligiran ng mga ng mundo na walang pagpapahalaga sa batas ng Diyos. Wala ding pagtuturo at may baluktot na pagtuturo ng ebanghelyo. Kung naranasan nyo na mamasyal sa isang mall ng bandang hapon, ay isa sa mga madalas na ma-experience natin ay na hindi natin namamalayan na biglang gabi na o hindi natin namamalayan ang oras. Dahil habang ikaw ay nasa loob ng mall, ang particular na ganito ay SM dahil puti ang kanilang ilaw, habang nandun ka sa loob, ay nagkakaroon ng ilusyon na ito ang mundo, nakakalimutan natin kung ano ang itsura sa labas, hindi natin ito nakikita, hindi natin alam na bumaba na ang araw, hindi natin alam na napakadilim na, hindi natin nakikita na ang dami ng nag-uuwian. So, ganito ang habang tayo ay nasa mall, malamig at maliwanag at ang mga tao ay easy-easy lang, hindi natin namamalayan na ang dami na palang oras ang dumaan at gabing-gabi na. At ito ang tulad nito ang kasinungalingan ng mundo. Hindi naman na ang mall ay nagsisinungaling sa atin kung anong oras na, kundi ito ay nagbibigay ng ilusyon kung ano ang itsura ng mundo. Habang tayo ay gumagalaw sa mundo na walang pagkilala sa Diyos, ay sila ay namumuhay sa kanilang kasinungalingan, sa isang buhay na dahil sa kanilang pamumuhay at paniniwala, walang Diyos at hahabulin lamang nila ang kanilang tagumpay sa kanilang mga career, ang tagumpay sa kanilang pag-aaral, at ang kanilang kagalakan ay hinahanap nila sa ganitong mga adhikain at hindi sa pagtupad sa batas ng Diyos. So nakikita natin na ito ay nagtuturo sa atin at naglalagay sa atin sa isang ilusyon at nadadala tayo sa kasinungalingan na ang batas ng Diyos ay hindi mahalaga. Kaya nga sabi ni Pablo sa Romans 12 ay huwag tayong matulad sa mundo. We should not be conformed to the world but be transformed in our minds. Ito ang panganib ng pamumuhay sa mundo na ito'y nagbibigay sa atin ng ilusyon ng kasinungalingan na ang ating buhay ay hindi nasa ilalim ng batas ng Diyos, na ang mahalaga ay ang ating tagumpay sa ating mga mithiin. At yung sinabi nga natin na pinakamahalaga at pinakamatinding kasinungalingan ay ang pagbaluktot ng ebanghelyo. Kaya ang hinahanap natin at ating panaghoy habang tayo ay nasa mundo ay ating inaasam-asam na makarinig ng katotohanan. Dahil ang puso ng makasalanan na nakakilala sa kanyang pagkamakasalanan ay naghahanap ng tanging pag-asa. At ang kanyang tanging pag-asa ay ang pagliligtas ng Diyos sa kanyang biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo lamang. Ito ay nalalaman natin sa pamamagitan ng ebanghelyo lamang, sa pagpapahayag ng Diyos lamang sa banal na kasulatan lamang. Ang mga mabubuting gawa, ang kabutihan,
ang kabanalan ay mayroong mukha nito na mapupulot kahit walang Biblia. Kaya nga kung tumingin ka sa kahit sa mga bansa na hindi pa nakakilala sa Diyos, sa mga lugar kung saan hindi naman pinag-aaralan ng Biblia, mga tao na wala namang pananampalataya, mayroong nananatili sa kanilang pagkilala kung ano ang mabuti at kung ano ang mali. Dahil kasama sa paglilikha sa atin ng Diyos na meron tayong natitirang natural light or a sense of what is right and wrong. So, maging ang mga hindi mananampalataya ay mayroong pagkilala kung ano ang tama at mali. Pero ang hindi kailanman maaabot ng karunungan ng tao liban sa ipakilala ito ng Diyos at sasabihin sa kanyang verbally ay ito ay ang ebanghelyo ng Diyos na sa pamamagitan ng kamatayan ni Hesukristo ay may kapatawaran sa ating mga kasalanan. At kaya nga ah, kaya tayo bilang mga nananahan dito sa mundo ay ating hinahanap-hanap ang katotohanan. At habang tayo'y napapaligiran ng kasinungalingan, tayo ngayon ay laging may panaghoy na tayo ay maligtas mula sa nakapalibot sa ating kasinungalingan at hinahanap-hanap natin ang katotohanan ng Ebanghelyo. Meron tayong patikim niyan sa iglesia, kaya't maaari nating i-apply itong ating pagnanasa, hindi lamang sa pagnanasa na kung sila ay may pagnanasa at pagnanais, pagkasabik na makapunta sa Jerusalem, makasama ang bayan ng Diyos at magpuri kay Yahweh. Tayo ay mayroong pagkasabik na sa lingguhan ay makapakinig ng salita ng Diyos na ipinapangaral kasama ng ibang mga mananampalataya sa iglesia kung saan pinupuri ang pangalan ng Diyos at ang kanyang biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo. At kaya't ang ating panaghoy ay nagkakaroon ng kasagutan sa pamamagitan ng iglesia. Nakakatagpo tayo ng lugar kung saan may ebanghelyo. At ito nga ang dapat nating matutunan para mapanatili sa atin at maunawaan natin ang kahalagahan ng iglesia. Hindi na ang iglesia ay ang samahan ng mga pinaka-honest people at lahat ng mga tao dito ay mga honest people lamang at lahat ng nasa labas sila yung mga liars at mga sinungaling. Hindi ganoon ang tinuturo sa ating pag-iisip, kundi sa iglesia natin maaasahan na nandito yung katotohanan na ating hinahanap. At sa labas ng iglesia, doon may mga pagbabaluktot ng ebanghelyo. Sa iglesia natin makikita ang ebanghelyo ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, kaya tayo'y nananabik na makapiling ang iglesia, makapakinig ng kanyang salita, hindi dahil sa ating paghanga sa kabutihan at kabanalan ng mga kasama natin dito, kundi dahil tayong lahat ay sama-samang nag-aasam na makapakinig ng isang mahiwagang katotohanan, ang ebanghelyo ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. So itong ating pagnanais sa katotohanan ang magpapanatili sa atin na mayroong pagkasabik na sa mga lingguhang pagtitipon ng iglesia. Ngunit masasabing hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng pagpapahalaga sa katotohanan. Mayroong isang tanyag ng teologo na kilala na maraming nasulat na libro na Reformed at Sound, ay isang malalim sa kanyang theology. Pero isang kilala tungkol sa kanya ay na dahil sa kanyang pagiging stricto sa katotohanan ay hindi siya sumama sa kahit anong iglesia. Kaya siya ay nagsulat na lamang ng maraming libro, nagsulat ng mga pamphlet. Bagamat ay kinakahanga natin ang kanyang karunungan, ang kanyang mga naituturo at tayo nagpapasalamat sa kanyang mga naibahagi mula sa salita ng Diyos, hindi
tama ang kanyang naging desisyon na dahil sa lahat ng kamalian na nakikita niya sa lahat ng iglesia, siya ay hindi na sumama sa kahit anong iglesia. At ito nga ay dahil meron pa tayong ibang hinahanap, hindi lamang ang katotohanan, kundi ang nag-iibigan na mga kapatiran, ang samahan ng mga kapatiran sa kapayapaan. At ito ang sigaw ng puso ng isang niligtas ng Diyos bilang isang makasalanan na dating kaaway ng Diyos na ipinatawad sa pamamagitan ni Hesukristo, magkakaroon siya ng puso na naghahangad ng kapayapaan. At ito nga ang ikalawang panaghoy ng sa awit na ito, ang kalawang dahilan kung bakit ikanyang ikinalulungkot ang pagiging nasa Meshek at Kedar. Sabi niya sa 5 to 7, "Woe to me that I sojourn in Meshek, that I dwell among the tents of Kedar. Too long have I had my dwelling among those who hate peace. I am for peace, but when I speak, they are for war." Sa kanyang pagsasalita dito, marahil maaring literal na sa mga ibang bayan ay gusto nilang gerahin at kalabanin ang Israel upang sila'y sakupin at mapasailalim ng kanilang bansa. Ngunit ang awit nga na ito ay hindi lamang sa ganung panahon, naging awit din ito ng mga Kristiyano, naging awit ito ng mga Hudyo, maging sa panahon ng kapayapaan. Kaya't ito ay kanilang inaawit sa isang spiritual na kahulugan at ang kanilang hinahanap na hindi nila matagpuan sa labas ah, ng bayan ng Diyos ay ang tunay na samahan bilang pamilya. At ito ang hindi matatagpuan ng mga anak ng Diyos sa labas ng iglesia. Sa maraming mga iba't ibang uri ng relasyon na meron tayong may experience dito sa lupa at pwede tayong magkaroon ng mga kaibigan, pwede tayong magkaroon ng mga katrabaho, mga teammate sa mga laro na ating sasalihan. Ngunit mapapansin na ang lahat ng ah, mga relasyon na ito ay conditional at maaaring masira. Ang lahat ng ibang klasing relasyon maliban sa pamilya ay mayroong kondisyon. So sa trabaho, kailangan mayroong kontrata. Kapag ikaw ay hindi nakatupad, pwede kang masisante, or kung ayaw mo na, pwede kang umalis. Sa mga sinalihan mong sa mga teammate mo sa sports, pwede kang malipat ng team at magiging kaaway mo na sa mga susunod na paglalaro yung dati mong team. Yung mga kaibigan, nagkakaroon tayo ng mga minsan naririnig na sinasabi nila friendship over, or at least nag-unfriend. So ang pagkakaibigan ay pwede ring matapos. Pero hindi nangyayari na ang pamilya, ang relasyon ng pamilya, maaaring mapunta ito sa ah, matinding pag-aaway, maaaring mapunta ito sa matinding hidwaan, ngunit hindi nabubura ang kanilang relasyon bilang pamilya dahil ito ay hindi nakasalalay sa kanilang pagsang-ayon sa isa't isa, kundi kasama sa kanilang dugo, hindi nila ito mabubura. At ganun din ang relasyon ng mga magkakapatid na niligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Sila ay binigkis ng dugo ni Kristo at dahil lahat sila ay pinatawad, meron silang samahan na hindi naaalis, na walang makakapanira ng kanilang samahan dahil nga inalis ang pinaka sumisira sa lahat ng samahan, ang kasalanan. Kung ang kasalanan ay pinatawad sa pamamagitan ni Kristo, kung ang Diyos mismo ang nagdeklara ng kapatawaran sa mga makasalanan, hindi na mangyayari pa na ang samahan ng mga makasalanan ay magkakaroon ng pagkawasak dahil nga ang kanilang kasalanan ay nakatanggap na ng kapatawaran. Kaya't ah, sa samahan sa iglesia, ang samahan ng mga banal na hinirang ng Diyos, na niligtas ng Diyos,
mula sa kanilang mga kasalanan, pinatawad sa pamamagitan ni Hesukristo. Itong samahan na ito ang may pundasyon ng tunay na payapang samahan. At hindi nga natin sinasabi na sa labas ng iglesia, lahat ng ating makakasalamuha ay mga masasamang tao, lahat ng ating magiging kaibigan ay mga lagi na lang masasama ang layunin para sa atin, mga taong makasarili. Marami nga tayong mga kaibigan na nasa labas ng iglesia na hindi naman mananampalataya. Pero ito ay may unawain natin na sa espiritual na kahulugan na habang tayo ay nasa mundo, ano pa man itong mga mabuo nating ibang relasyon, iba ang nabubuo nating samahan bilang mga iniligtas ng Diyos mula sa ating kasalanan. Dahil tayo ay nakatingin sa isang tagapagligtas, sa isang Panginoon na namatay para sa atin at umibig sa atin, meron tayong malalim na pundasyon na tayo ay mag-ibigan at mas malalim ang ating samahan na sa iglesia kaysa sa mga taong ah, kapareho natin ng hilig, sa mga taong kapareho natin ng mga gustong gawin. Kahit na nagkakaugnay ang ating mga personality, talagang ang ating humor ay ah, nagki-click, kahit na tayo ay talagang kasundo natin sila in terms of personality and interests, at minsan ito yung mga mas madali nating makasama, ay may iba tayong ugnayan sa mga taong iniligtas ng Diyos, may iba tayong ugnayan sa mga ibang makasalanan, maging sa mga Kristiyanong hindi pa natin nakilala. Mas malalim ang ating koneksyon sa kanila kaysa sa mga taong kapareho natin ng hilig at kapareho natin ng humor. At ito ang ibig sabihin na tayo ay merong natitirang kagalakan at pagnanais na makasama ang ating mga katulad na sumasampalataya sa Diyos, na tumatawag sa Kanya at sumasamba sa Kanyang pangalan. Ang lahat ng ito ay meron ngang katuparan sa iglesia at merong patikim na ibinibigay sa atin sa iglesia. Kaya't sa ating dalangin, sa ating panaghoy, na tayo ay napapalibutan ng kasinungalingan at napapalibutan ng mga kaaway, ay nagkakaroon tayo ng kasagutan sa pamamagitan ng iglesia. At sa iglesia natin mararanasan ang yung mga taong pinatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Sila din ang may pundasyon, may prinsipyo ng biyaya na tayo din ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya tayo ay may kayang manatiling kapayapaan sa iglesia. Ngunit sa kahulihan nga, maging sa iglesia ay makatagpo tayo ng kamalian, maging sa kanilang pangangaral ng ebanghelyo ay may natitirang mga kabaluktutan dahil tayo ay nananatiling makasalanan at may kulang pa sa ating pag-unawa. At dahil tayo din ay mga makasalanan pa rin kahit tayo niligtas na, maaaring nagkakaroon din sa loob ng iglesia ng mga hidwaan, nagkakaroon pa rin ng mga minsang mga magkakapatid sa pananampalataya ay hindi nagkakapatawaran. Kaya nga patuloy pa rin ang ating panaghoy at pananabik at hinahanap natin ultimately ang ating kagalakan na si Hesus Kristo ay magbalik na, tapusin ang lahat ng kasalanan at tayo ay dalhin sa kalangitan kung saan tayong lahat ay mag-iibigan sa harap ng Diyos, kapiling ang Diyos ng biyaya at tayo ay makatanggap mula sa Kanya ng pagbuhos ng walang hanggang pag-ibig. At kaya ang tinuturo sa atin ng awit na ito ay maitanim sa ating puso ang ganitong pagnanais at pananabik na makamtan nga natin ang tunay na katotohanan, ang tunay na samahang payapa. At habang hindi pa natin ito hindi pa natin nakakamit ang kaganapan na ito,
na mangyayari lamang sa langit. Tayo ay nagpapasalamat na sa lingguhang pagtitipon ng iglesia tayo nakakatikim, nakakatanggap ng katotohanan at pag-iibigan. Isa nga sa mga pinakakilalang verses sa Bible at minsan ginagamit ay yung sinasabi sa Ephesians na tayo daw should speak the truth in love. At minsan ito ay ginagamit na para bang ang ibig sabihin, kung ikaw ay magpupuna ng kamalian sa iyong kapatid, sabihin mo gently. At ang kadalasang biro, kung sasabihin mo sa kanya na pangit ang gupit niya, sabihin mo naman nicely, wag mong sabihin na kanyang na parang sabihin mo, pangit naman yan. Dapat sasabihin mo yun ng nakangiti or wag mong ilantad. Dapat 'to'y sabihin mo kahit na magpupuna ka ng katotohanan, sabihin mo in love. Pero sa tamang pang-unawa ng teksto na iyon, ang sinasabi ni Pablo ay hindi na maging honest ka, wag maging brutally honest, kung maging gently honest, hindi 'yun ang kanyang sinasabi. Kanyang sinasabi ay, kung babasahin natin ang konteksto, sa mundo maaari kang madala ng every wind of doctrine. At yun ang kinakalaban natin, kaya ang iglesia should speak the truth in love. Dahil sa labas ng iglesia, mayroong mga iba't ibang doktrina na maglilihis sa atin at magdadala sa atin ng kapahamakan. Pero tayo, bilang isang iglesia, tayo mananatili na pangahawakan ang katotohanan na nagliligtas at lalayuan ang mga kasalanan na nagpapahamak. Kaya't dito nga na sa atin na mga naghahangad ng ganap na kagalakan na magkaroon ng kasiguraduhan sa katotohanan at maranasan ang payapang samahan, ay dito natin hanapin sa iglesia. Bagamat dito ay meron pa ring natitirang kasalanan, nakakatikim tayo nitong biyaya na sa biyaya ng Diyos tayo ay natuturuan ng katotohanan ng Ebanghelyo at napapalago ang ating pag-ibig. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong salita na nagtuturo sa amin kung ano ang tamang saloobin ng isang umiibig sa inyo. At salamat nga sa paalalang ito na hindi lamang sa aming kagalakan nakikita ang aming pag-ibig sa inyo, kundi sa amin ding mga kalungkutan. At bilang mga taong nandito pa rin sa mundo, bilang nananatili pa rin kami sa mundong makasalanan, bagamat kami inyong niligtas na, ay dapat ngang matagpuan sa amin na meron pa rin kaming kalungkutan. Meron pa rin kalungkutan sa aming puso na sa aming paligid ay puno ng kasinungalingan at nawawala ang kapayapaan. Kaya nga, sana nga Panginoon ay matanim sa aming puso ang pangangailangan namin sa katotohanan ng Ebanghelyo, nang sa gayon ay hindi mawala sa amin ang panaghoy at hindi kami tumigil na manalangin at makitang kailangan namin na marinig ang iyong katotohanan at na ito'y nakikita namin at nagkakaroon kami ng patikim sa samahan ng inyong iglesia. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na matutong tumingin liban sa mga kasalanan ng aming mga nakakasama sa iglesia, kundi tumingin kami sa inyong katotohanan, sa inyong pag-ibig sa amin. Nang sa gayon matuto kami at ayon din sa prinsipyo ng Ebanghelyo ng aming pinapanghawakan, na ang aming mga kamalian at aming kasalanan sa isa't isa, kami ay magkaroon ng pagpapatawad. Dalangin nga namin sa buong araw na ito na patuloy niyo pa kaming samahan, patuloy niyo pa kaming turuan sa pamamagitan ng inyong salita na mapahalagahan ang Ebanghelyo at mapahalagahan ang samahan ng iglesia. Nang sa gayon sa buong buhay nga namin ay kami lalakad ng may pananabik at may pag-asa na sa kapulungan ng inyong iglesyang nagpupuri sa iyong pangalan, dito kami may patikim
ng inyong katotohanan at ng inyong pag-ibig. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.